wala nakakilala sa akin dito. Kung hindi si Sister Luz lang, si Luz. Actually, Luz is a friend of mine. Magkasama kami sa trabaho noon, way back 20... Long time ago. Siguro mga 2012 or 2011. So, nakilala ko po si Luz. Siya po ay HR manager namin noon. And ako naman ay ang applications engineer. IT po ako by profession. My name is Ilena Lacandale. Ilena, it's Y-L-L-E-N-A. So parang Ilena po yun kapag yun po ay inyong ipapronounce. It's Ilena Lacandale. And I am 47 years old. And a mother of 3. Ang panganay ko po ay 18 years old. Lalaki, and then ang pangalawa is 10, ang 15, ang pinakabunso ko po is 13 years old. 18 years na po akong kasalan. May family. And salamat sa Facebook kasi matagal po kami hindi nagkita ni Luz. Actually, yung aming pagkikita nun sa trabaho, sa Singles, is so brief. Napaka-ikling panahon lang. But then, yung maikling panahon na yon is nagtanim ng it's very special yung pagkakilala natin dalawa noon. And kumakain tayo sa bayan sa tanghalian, and then dito, kwentuhan tayo. And then, nagkaroon kami ng pagkakataon maghiwalay kasi meron tayong sa greener pasture, nakahanap siya ng mas magandang trabaho, nakahanap din ako. And since 2012, hanggang last year lang, kami uli nagkaroon ng pagkakataong magkita uli sa social media. Thank you sa Facebook, no? Napakadaling uli yung mga friends mo, yung mga kaibigan mo, nakikita mo sila uli sa Facebook. But then, yung pagkakakita ko kay Luz, nung panahon na yon sa social media, it saddened me pala. Nalungkot ako. Kasi nakita ko siya, but then yung nakita ko kasi post niya is, she's asking for prayer. I guess parang ganon. Kasi may cancer siya. And nalungkot po ako talaga, sobrang lungkot, because I know the feeling. I've been there. Naranasan ko yung dinadaanan ngayon ni Luz. Ako po ay nagkaroon ng cancer in the year 2018. Today is 2024 na. So it's my 6th year na po, no? Nagkaroon po ako ng cancer, pero thank you Lord. Magkaiba kami ng cancer. Siya kasi is breast cancer. Ako naman po ay cervical cancer. Teka, bubuksan ko yung aking notes ko para hindi ako mawala dahil marami po akong sinulat dito. Okay lang po ba kumabot tayo ng alas 11 ng gabi dito? Sure. Hindi na po siguro, no? Kasi parang ang haba-haba po ng sinulat ko dito. Okay. So, kanina po sinabi ko sa inyo na ako po ay kasama ko sa trabaho, IT po ako. And then lumipat ako sa ibang trabaho at nakapagtrabaho ako doon. Very productive po ako. Umabot po ako ng 13 years sa isang trabaho bilang isang IT. And at the same time, na-promote naging general manager ng Deluxe. No po? And 6 months ago, nag-resign na po ako sa Deluxe as acting general manager. It's because yung cancer sa akin na talagang napakalaki ng epekto sa akin. Physically, yes. No? So, ngayon, na-reunite ako kay Luz. And I'm so thankful nung minessage niya ako, sabi niya, sis, gusto mo bang mag-share? Pwede ka bang mag-share? At hindi po ako nagdalawang isip. Talagang ginrab ko yan because I want to encourage also every one of us. Kahit may sakit ka o walang sakit ka, I want to encourage every one of us. And I'm praying na tayo pong lahat ay ma-inspire sa mga pinagdadaanan namin bilang cancer patient. Ano po? Yep.
po ako kay Luz. And the struggle is so real. The battle is so real. Bakit? Because kapag ikaw po ay nagka-cancer, fear will envelope you. Talagang parang sasakalin ka o lulukuban ka ng takot. Ano po? Dahil pag sinabing may cancer ka, talagang everything will fall apart. Ano po? Fear of pain. Kasi hindi mo alam kung anong haharapin mo. Fear of judgment. Kung minsan may judgment din kasi sabihin nila, pinabayaan mo yung katawan mo. Bakit ka naging ganyan? No? And the fear of expenses. Number 1 din yan. Dahil alam natin na kapag dumaan tayo sa cancer, sigurado yan, pera ang katapat niyan. At hindi po biro ang perang kakainin yan sa buhay mo. And one of the most grieving part of this is the fear of leaving your loved ones. Kapag nagka-cancer ka, feeling mo, mamamatay ka na. Totoo po yun. Iiwanan mo na ang mga mahal mo sa buhay. And the fact na may mga anak ka is something na parang hindi mo kayang tanggapin na iwanan mo ang mga anak mo at a very premature death. So, natutuwa po ako nung sinabi ni Luz na mag-stay si Erwin dito sa Pilipinas. Nung siya, uuwi si Erwin, mag-stay siya. No? I am happy kasi nag-decide si Erwin na mag-stay for Luz. And it's comforting and heartwarming to know na yung anak niya, si Enrico, kumakanta para sa kanyang nanay. Diba? Sino ba naman ang hindi matutuwa? Yung anak mo is very willing to do something for you. Diba? Palakpakan ko naman si Enrico and everyone na nag-organize ng event na ito. And all of you, kayo pong lahat, mga kapitbahay, kaibigan, mga siguro kaklase, kamag-anak, yung presensya niyo po rito is a great impact to Luz. No? May great impact po ito sa kanya, sa healing niya. Sa healing niya. All those gestures, effort, showing your love and care, and even your financial supports, make us stronger and even more determined to fight this battle. Gumagaan po ang aming pakiramdam, lumalakas ang pag-asa, at tumitibay ang dahilan namin para labanan ang karamdaman ito. Dahil nandyan po kayo sa amin. Alam niyo po ba, na ako din po ay talagang dumaan sa sobrang ang dami na yun, suffering sa mind, sa health, and everything po. The moment I received the news na meron akong cancer, my life fell apart. Lahat ng pangarap ko sa sarili ko, sa karir ko, sa pamilya ko, sa mga anak ko, gumuho lahat. Para akong nasa mataas na hagdanan at nahulog ako sa pinaka-ibabang step na hindi ko na alam kung paano umakyat kahit isang step lang. Biglang nag-shock lahat, nasarado lahat, yung aking isip, yung aking everything, nung nalaman ko may cancer na ako. At nung ako po ay mahimasmasan, I began to seek answers and ways to survive this sickness.
I even asked God, why? Sino pong naniniwala dito na may Diyos? Ay, lahat, no? Ako din po, naniniwala po ako na may Diyos. Sino po dito ang nagsisimba? Ako din po, nagsisimba. At sa totoo lang po, wala po akong mintis sa pagsisimba. Manganganak na lamang ako na, meron na ako isang mintis na ako hindi nagsisimba. Nung manganganak na ako, Sunday yun. Pero nung nanganak ako sa pangalawang anak ko, nanganak ako ng, I think that is Monday. Pagdating ng Sunday, nagsimba na ako. Ganyan po ako kareliyoso. No? Nagsisimba po ako araw-araw. At mabuting tao po ako. Napakamabuting anak ko po sa aking mga magulang at sa mga matatanda. Kaya nagtatanong ako sa Lord, bakit? Bakit po, Lord? Naging mabuting anak naman ako sa iyo. At bakit po dinadanas ang ganitong pagsubok? Nagdaan pa ang mga panahon nung ako po ay nasa chemo radiation therapy. Alam niyo po, kapag nag-chemo kayo, meron pong isang room yan eh. Isang room yan. Tapos, meron kayong mga kanya-kanyang mga upuan, mga higaan. Sabay-sabay kayo, lahat kayo nandun sa chemo room, lahat kayo may cancer. At doon sa amin, sa room na yon, may mga kabatchmate po ako doon. Batchmate kami, pare-pareho kami may cancer. Pare-pareho kami ng kondisyon, cervical cancer. Nadagdagan po ang pagtatanong mo kay Lord sapagkat alam ko, habang nandun ako sa session ng chemo ko, alam ko, sabi ko kay Lord, kinakausap ko siya, alam ko, Lord, lahat kami rito nananalangin at pagdating mo kami. Alam ko, lahat kami rito umiiyak. Humihingi kami ng tulong sa'yo. Pagalingin mo kami, pahabain mong buhay namin. Gusto ko na yung mabuhay. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti po, mayroong lumalabas na news. Unti-unti may nababakante doon sa lugar ng mga kasama ko. Ibig sabihin po, unti-unti, bawat isa sa amin, lumilipat na po ng dimension. Ginawa na nila. Hanggang sa balakan ko, ako na lang po ang natitira. Sa aking mga kasama, may cancer. Kaya, napaso, talagang ang aking question kay Lord is, why Lord, bakit hindi lahat pwedeng magkaroon ng kagalingan? No? Kaya hanggang ngayon po, actually, I'm still, hindi pa rin po ako certain na haba pa ang buhay ko. I don't know. Dahil kapag may cancer ka po, hindi mo alam kung kailan pwedeng bumalik ang cancer. Nandyan na yung threat na babalik ang cancer. Like what happened to Luz. From breast cancer, nag-metastasize siya sa bone. Diba? And then, alam niyo po ba kung anong nangyari? Sa kabila ng pagtatanong ko sa Diyos, hindi po ako nagalit sa Kanya. Nagtanong lang naman ako. No? Dahil sabi sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God. So ano man daw po yung sitwasyon na dinadaanan natin, lahat ng yan may plano ang Diyos. And all things will work together for our own good. And so, instead of nagmukmuk ako sa kwarto, nag-iiyak, nagsa-self-pity, I soaked myself in the Word of God until He finally gave the answer, the key to my healing. Not only physically, but spiritually. I was led to this verse in the Bible sa Matthew 6:33. Ang sabi po niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kinakanta po natin sa simbahan. Seek ye first the kingdom of God
added unto you. All these things, lahat ng yan ay dadagdag niya sa iyo. Nandiyan pa po ba kayo? So how can all these things be added unto me? Lord, I go to church every Sunday. Me and my family are already serving you. Actually po, papunta dito ngayon ng ating pamilya. Kanya lang, nandun pa po sila sa church, nagpa-practice. Yung anak ko po ay nag-keyboard, yung asawa ko po ay music director, yung mga anak ko po ay, yung dalawang anak ko, they dance for the Lord. So lahat po kami ay we serve God. No? So sabi ko, how can all these things be added unto me, Lord? I go to church every Sunday. Me and my family are already serving the Lord in the church, serving you in the church. Ano pa ba ang hinahanap mo sa akin? You know what? Ito isa lang po ang ipinakita sa akin, Lord. Naalala niyo po si Jesus Christ bago po siya ipako sa krus. Siya po ay nanalangin sa Gethsemane. At si Jesus Christ ay walang anumang kasalanan. Walang bungis ng kasalanan. At siya po ay magdadaan ng suffering. At yung suffering na to ay hindi biro. Sino po nakapanood ng The Passion of the Cross? No? Alam niya ang kanyang dadaanan na sobrang pighati for our own sake, para po tayo maligtas. At nung siya'y nananalangin sa Gethsemane, ang Panginoong Yesus ay talagang talaktak ang kanyang pawis. At pati ang kanyang pawis ay may dugo na sapagkat alam niya ang sobrang suffering na daranasin niya. Pero ang panalangin ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama is, let your will be done. Not my will, but your will be done. So, sinurrender ng Panginoong Yesus. Kaya niya namang patigilin ang anumang mangyayari sa kanya. Pero sabi niya, let your will be done. Tatanggapin ko ang suffering na to. Na-realize ko doon na the Lord wants undivided attention from us. Just like Jesus before He died on that cross. He prayed to the Father, let your will be done. He never thought about the pain. Hindi inisip ni Lord yung pain. Hindi inisip ni Lord yung suffering na dadaanan niya. He never thought of His mother. Hindi niya inisip yung kanyang anak, ang ina, na si Mama Mary. Hindi niya inisip na, mamumuli ka ang aking ina. Although, nandoon na tayo na hinabili niya yon sa kanyang kaibigan John. Pero hindi niya inisip yon. Hindi niya rin inisip yung kanyang mga disipulo na baka magbatak-batak sila. Instead, He said to the Father, let your will be done. The Lord wants a complete surrender. Romans 14:8, isa pa po ito na nag-rema sa akin. Sabi po sa Romans 14:8, if we live for the Lord. And if we die for the Lord. To worship Him not only by mouth, but also in our thoughts and our deeds. Naunahin ang kalooban niya, hindi ang ating sarili ang masunod, kundi ang Diyos. So I pray to God, Lord, whatever is your will in my life, ano man po ang plano mo sa akin, let your will be done. And I repented to God lahat ng shortcomings ko sa Kanya. And I surrendered everything na kung mamamatay man ako, Lord, it's okay. But let your will be done. Isusuko ko po sa iyo ang lahat ng alalahanan ko, ang mga iiwanan kong anak, ang aking asawa, kahit mag-asawa ulit, okay ng Lord. And you know what? The Lord gave me
this peace that surpasses all understanding and the joy. I was ready. Ready na po ako mamatay nung panahon na yun. And I'm even excited to see ano po ini-imagine ko, ano ang magiging itsura ko pagharap ko sa Panginoon Diyos. I am already imagining dahil iniwan ko na sa Panginoon ang lahat ng alalahan ko. Bahala ka na, Lord. Alam ko, itataguyod mo ang pamilya ko. And the moment I surrendered to God, doon lalong kumilis ang Diyos. Noong time na yun, nagtatrabaho pa po ako sa Deluxe. 2012. At alam niyo ba, na nag-sick leave ako, of course, sick leave ka kasi mag-undergo ng chemotherapy. For 3 months, kailangan ko mag-undergo ng chemo, radiation, and brachytherapy. At alam niyo po ba na yung boss ko, ang sabi niya, go on with your sick leave, magpagaling ka. Hindi ko puputulin ang sahod mo, sabi niya. Tuloy-tuloy ang sahod ko habang ako po ay nasa sick leave. At sabi ko, Lord, pagkatapos ko mag-chemotherapy, magpapalakas lang ako, babalik na ako sa trabaho. Bumalik na ako sa trabaho after 3 months, nag-chemotherapy ako. Nagpahinga lang po ako ng, natapos ako ng June 12. Hindi ko makakalimutan yun. June 12 is my Independence Day. Nung matapos po ako ng aking chemo radiation. So, June 12, July, August, September 1, babalik na ako sa trabaho. Ayaw pa ng aking mga magulang na pumasok na bumalik ako sa trabaho. But then sabi ko, no, papasok ako sa trabaho. I am already determined na kakayanin ko to, magpapatuloy ako sa buhay because I have surrendered to God. Kung pahabain yung buhay ko, papahabain niya yung buhay ko. So bumalik ako sa trabaho. Alam niyo po ba, nung unang pasok ko sa trabaho, siyempre yung payat-payat ko natin, no? Pangit-pangit natin, no? Wala lang akong picture eh. Kapakita ko sana yung picture. Payat na ako dito, mas payat pa ako. Actually, there comes time na umabot pa ako ng 38 kilos. Sobrang payat ko. Pagbalik ko sa trabaho, naglalakad po ako ng ganyan. Kasi pag nag-chemotherapy ka po kasi, blood care mo bababalahan. Putlang-putlang. At napaka-frail mo. Pero bumalik ko sa trabaho. And then sabi ng boss ko, ilan na, para magpahinga ka. It's okay. Dahil pumasok ka lang 3 times a week. Sabi niya, magpakita ka na dito kahit 4 hours ka. And then sige, syempre ginrap ko yun because of course, while I am recuperating, nagpapagaling, nagre-recover sa aking mga chemotherapy. Nasa bahay lang ako nagtatrabaho, pero buo pa rin ang sweldo ko. Kahit 4 hours, 3 times sa bigla ako pumapasok. You see, nandun po yung provision ng Panginoon. And then here comes November. Nakapagtrabaho ako September, October, November. Last 2 weeks ng October, something happened. Nagkaroon ng irregularities sa aking bowels. Kaya mag-isa na ako niyan. Na to the point na talagang wala akong output. Wala akong output, hindi ako makapagpapit. Pagdating sa tuloy, kaya ko sabi ko sa asawa sa tuloy kita ibababa. Hindi, ano po, kasi magpapito. Pagdating sa tuloy, kaya ko naman ako sa dire-diretso. Sabi ko magpakita na tayo sa doktor. Sabi mo, At alam niyo po kung ano nangyari? Pag nakapasok na ako. Nagkaroon po ako ng bukol sa kolon. Na kailangan kong maoperahan kaagad. At naoperahan nga po ako. Pasok ka ba bukas? Pinutol po yung aking kolon dito. At hanggang ngayon po ay nakakolesterol ako. o yung pagpapakita mo. Ay, kuya na. Kung makikita niyo Ay, yung kuya na lang. ano na yan? Sa anak mo. Wala si siya. Nasa For 6 years, dala-dala ko yung cholesterol na to. At napakahirap po mabuhay na may supot sa tiyan mo.
No? Awkward kung minsan. Actually, ngayong taon lang na to, or started last year, na nakakapasyal-pasyal na ako ng malayo. Sapagkat nung mga panahon, medyo nagsiself-pity ako, Lord. Ayoko nito. Napaka-uncomfortable na meron ka ng ganito. Hanggang unti-unti, pinalakas ni Lord yung aking Lord. It's okay. It's okay. You're still alive. With your children. Andyan pa rin yung pangarap na pwede mo pa rin mabuo. So, niyakap ko siya. Hanggang ngayon, ay colostomy pa. No? And it's I am very joyful and glad na hindi ako pinabayaan ng Panginoon all those years na meron ako hanggang ngayon. At alam niyo ba bang occasionally nasa hospital pa rin ako? Dinadala ako ng hospital ko, ng asawa ko sa hospital, for emergency. Dahil minsan, sobrang sakit ng tiyan ko to the point na nagsisisure na ako sa sobrang sakit. At naninigas ang buong katawan ko for 4 hours, 3 to 4 hours na ako. Wait, Mac. Parang epilepsy, that is not epilepsy. Sasabihin ko kaya. So kapag dumaan ka sa cancer, napakarami kong iniiwang pasakit sa ating katawan. Kung meron ka siyang may Napakarami. May pasalubong. But then, yung 6 years na yun, nakita ko yung faithfulness ng Lord sa akin. And look at me now, until now, I'm still alive. Yan si Kuya yan. Siya na lang. Because, ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa amin is a complete surrender to God. Leave it all to God. At bahala ang Diyos na idagdag sa atin ang lahat ng bagay. Luz, huwag kang matakot. Kaya natin ito. Erwin, huwag kang matakot. Ibigay natin ang lahat sa Diyos. And He will help you. Yun lang hinihintay ni Lord sa atin. No? Surrender everything. Kahit anong sitwasyon meron kayo. Kahit hindi cancer. May problema kayo sa asawa nyo. May problema kayo sa boyfriend nyo. May problema kayo sa utang. Surrender everything to God. Yun lang hinihintay niya. Surrender everything. And all these things will be added unto you. Amen! 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 Glory to God po. So please be encouraged that God is so willingly there to help you in all our sufferings. Talagang ang mundo ay napakaraming sufferings. Hindi lang po karamdaman yan. But He cannot wait if we are still in control of our lives. Surrender to God. Unahin natin siya sincerely. Ang hirap po kasi yung sabihin natin may Diyos tayo, pero sa bibig lang po. Kailangan po, nakikita po yun sa ating gestures. Diba? At lahat ng bagay ay idadagdag ng Diyos sa iyo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay. I do believe also, sa oras na to, na kayong lahat na tumulong kay Luz sa pamilyang ito. I do believe in the word na sinabi ni Lord, what you sow is what you reap. Kung ano po ang itinanong niyong kabutihan sa pamilyang ito, ibabalik po ni Lord sa inyo ng mas doble pa, mas marami pang pagpapala sa inyo. Huwag po tayong manghinawa na tumulong magbigay sapagkat alam natin ang great rewarder natin ay nasa langit na may-ari ng lahat ng yaman dito sa mundo. All glory to God po. Maraming po ang Diyos.